Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 30, 2025. Patuloy pong gumagawa ng ingay sa publiko. Ito pong si Congressman Leandro Legarda Lebiste. At ang kanyang pinangahawakan ngayon, yung tinatawag niyang Cabral Files. Pero may mga kasamahan po tayo sa social media na humihikayat po sa atin na wag na pong tawagin itong Cabral Files bagkus tawagin po itong Lebiste Files sapagkat kay Lebiste naman daw po nanggaling ang mga impormasyon na ito at kung meron man daw pong dapat mag-authenticate nito, walang iba kung hindi si Congressman Leandro Lebiste. Ganun pa man, patuloy pa rin po itong laman ng mga balita. Kaya nga po sa balita pong ating pag-uusapan, huli po sa CCTV. Ito pong si Leandro Lebiste sa kanyang pagpunta sa opisina po ni dating Undersecretary at ngayon ay namayapa na si Catalina Cabral ng DPWH. Dito makikita po ninyo kung paano po siya nakipag-usap, kung paano niya po in-approach. Ito pong si Cabral. Unfortunately, doon po sa loob ng opisina ni Cabral, wala pong CCTV. At doon na po nangyari ang sinasabing puwersahang pagkuha ng files ni Cabral nitong si Lebiste. Nasaksihan po ito ng mga kawani ng DPWH o yung mga tauhan po dito nitong si Cabral. At doon nga po sinasabi nila na in the process, nasugatan po sa daliri itong si Catalina Cabral. Pero bago tayo magpatuloy sa balita na yan, meron pong impormasyon na ibinahagi ito pong si Congressman Terry Ridon, ang chairman po ng Committee on Ethics, na si Congressman Leandro Lebiste ay maaari daw pong sampahan ng ethical complaints sa committee. Basahin po natin ang post ng Batas PH. Ayon po dito sa I'm sorry i-correct ko lamang yung binanggit ko kanina. Si Chairman Terry Ridon ay hindi po chairman ng Committee on Ethics kung hindi Public Accounts Chairperson. House Public Accounts Chairperson Terry Ridon announced that an ethics complaint may be filed against Batangas Representative Leandro Legarda Lebiste over the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral files. In a statement, Ridon emphasized that Lebiste must clearly account for how the documents were obtained, copied, stored, and circulated, and whether he had actual authority from Public Works and Highways Secretary Vince Dizon to access them. We cannot allow the House to become a venue where evidence is sourced through questionable means and then laundered into legitimacy through publicity. By the way, yesterday, itong si Lebiste, hihirit sana ito ng kanyang privilege speech sa House of Representatives kahapon. Pero hindi na po siya pinaporma ng House sapagkat antimano meron pong nag-motion for adjournment ng session. Kaya in just or within 2 minutes, nag-adjourn po ang sesyon at manunumbalik na po ito next year. Ibig sabihin, hindi na po nagawa nitong si Lebiste kahapon yung banta niya na sa kanyang privilege speech, sasabihin niya daw po lahat ng laman nito pong tinatawag niyang Cabral Files. Ganun pa man, puntahan po natin kung ano sa paningin ninyo ang mga pangyayari ba na ito na ginawa nitong si Congressman Lebiste ay makatarungan, nararapat, o labag sa batas. Pero sa aking opinion, pagka DDS talaga, mga Duterte supporter, regardless kung ito po ba ay kongresista, ang kaparaanan po nila, outside legal method Manang-mana po talaga sila sa kanilang poon na si Rodrigo Duterte. Diba kung matatandaan ninyo, ang pakikipaglaban ni Rodrigo Duterte sa illegal na droga ay idinaan niya po sa marahas na kaparaanan. Kaya ngayon kumakaharap po siya sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ito namang pong isang kongresista na si Meow Meow, ang ingay-ingay po nito, laging nagsasalita sa harapan ng publiko hanggang sa dalihin niya nga po yung kanyang posisyon at paninindigan sa harapan po ng isang executive village diyan po sa Makati kung saan sinasabi ng mga residente po doon o ng asosasyon nila na
naantala po o nagagambala po ang kanilang katahimikan, kaya po ito ay nagresulta ng pagsasampa po nila ng kaso kay Congressman Kiko Barsaga. At itong si Kiko Barsaga din, sinampahan din po ito ng inciting to sedition ng ating kapulisan. At bukod pa dyan, siya po ay nasuspinde for 2 months without pay sa isinampa pong ethical complaint laban sa kanya sa House of Representatives. In short, kapag ka DDS, mukhang baluktot talaga ang utak, Pwede namang gawin sa mga maayos na kaparaanan o naaayon sa batas, pero binabaluktot nila para lamang pumabor sa kanilang mga naratibo. At ganoon naman itong si Leviste. Kung tutuusin, kaya niya naman marahil kunin sa mapayapa at legal na kaparaanan itong mga sinasabi niyang files. Pero ang sinasabi po ng mga testigo, pwersahan niya po itong kinuha kay Cabral at higit sa lahat in the process na sugatan o na injury. Nagkaroon ng injury ito pong si Cabral. At kung ang sinasabi nitong si Leviste, ito daw po ay sanctioned o may kaalaman dito si Secretary Vince Dizon, ito naman po ay pinabulaanan ng huli. Wala daw pong katotohanan na siya po ay nagbigay ng authority kay Leviste para po kunin ang Cabral files. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po nito. Sa gitna ng diskusyon tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang gate ni Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento, bagay na itinanggi naman ng kalihim. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pagsahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer. Yan ang isa sa mga legal na katanungan natin ngayon. Makatwiran ba? Naaayon ba sa batas ang kaparaanan na yan ni Congressman Leandro Leviste sa pagkuha ng files na nasa kustodiya nitong si Catalina Cabral? Mamaya, papanoorin po natin yung vlog dito ni Atty. Rene Bueno sapagkat doon ipapaliwanag sa atin ano yung mga legal na implikasyon sa ginawa pong ito ni Congressman Leandro Leviste. Sa opisina ni Cabral at programming office, hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakinlanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga... Sabi ni Science and Facts, Top 1, I want to know your thoughts. Should the Ombudsman file a warrant to search and examine Leviste's phone? The personal phone he used to record what is doing inside Cabral's office. I do not know kung possible yan legally, I am not a lawyer, pero as far as my knowledge is concerned, hindi yan mukha appropriate science and facts sapagkat until such time na meron ng criminal na kaso itong si Congressman Leandro Leviste, that will be the time na pwede pong humingi ang ombudsman ng kautusan mula sa korte to examine yung personal things nitong si Congressman Leandro Leviste. Kasi basically, the primary consideration or yung mangingibabaw dito
is yung right to privacy of communications, no? Hindi pwedeng ang pag-aari po natin, kasama siyempre dyan yung mga communications gadget po natin, ay basta-basta na lamang pong hahalughugin kung wala pong sapat na basihan para po sa paghahalughog na yon. Kaya nga nakalagay rin in relation to Section 2 ng Bill of Rights, di ba? No person shall be searched without the warrant or search warrant upon his person, papers, and effects, among other things. Kaya sa tingin ko, hindi ako abogado, science and facts hindi possible yan na ang ombudsman hihingi sa o gagawin na i-examine o makahingi ng warrant to search and examine Leviste's phone unless kung meron na po talagang appropriate case na isinampa sa korte. O kaya naman, meron po silang probable cause to believe na yung cellphone nitong si Congressman Leandro Leviste ay talagang maaaring ginamit po sa krimen. Iba kasi yan sa illegal na bagay lang na matatagpuan sa iyong pagkatao, sa iyong bahay, na pwedeng sa pamamagitan lamang ng testimonya ng iba at iba pang mga ebidensya, pwede ka mag-apply ng search warrant at ang korte mag-exam, i-issue ng warrant search, so ng search warrant para doon sa particular thing to be searched and seized. Yan ang aking posisyon diyan, science and facts, kasi tinatanong mo ko Pero better na ang makasagot talaga diyan ay isang abogado. Kasi limited yung ating kaalaman na ibinabahagi. Ako naman ay nagsasalita bilang isang criminologist at dati ding pulis. As far as I am concerned, kung ako po ay nasa serbisyo pa, hindi ko gagawin yan sapagkat yan ay magbabiolate ng kanyang karapatan to privacy and communication. Balik po tayo dito sa ating pinapakinggan na balita. Kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek, hindi, dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to, dapat hindi nyo. Ang maganda dito sana kung yung actual na paglabag sa batas, di umano nitong kasi paglabag sa batas talaga yan no? May mga panuntunan na sinusunod ang ating mga ahensya ng gobyerno sa pagtatago, pagse-secure, pagte-take into custody ng mga dokumento na may kaugnayan sa serbisyo publiko. And no person ang pwedeng kumuha niya nang wala pong pahintulot sa mga merong authority na mag-possess o na meron pong kustodiya doon. Kung yung actual na paggawa sana ni Leviste na aktuhan tapos nahuli siya, syempre magiging proceed of the crime or instrument of the crime, yung cellular phone, and it could be confiscated and thereafter could be searched, could be examined, pwedeng i-forensic, magkaroon ng forensic analysis doon sa cellular phone at walang magagawa doon si Congressman Leandro Leviste. Kaso lang, iba yung sitwasyon ngayon Ang tagal na pong lumipas niyan, ilang buwan na po ang nakaraan at definitely, hindi po siya caught in the act. Kaya yung sinasabing instrument ay hindi na po nakuha ng ating otoridad sa akto. Kaya ang pinaka-best talaga dyan, sa aking pananaw, uulitin ko lamang in response doon sa naging tanong ni Science and Facts kanina, ay sampahan ng reklamo si Congressman Leandro Leviste at kung makikita ng Office of the Ombudsman na bahagi ng reklamo ng paglabag sa batas yung nagawa niya at naging instrument dito yung cellular phone, baka sakali na mapaboran niya ng korte. Pero ang pinaka nakikita ko talaga ay kung meron ng
kaso si Lebiste at ang korte na mismo ang mag-uutos na pwedeng suruin ito ng ating otoridad. Parang sa case ni Ramil Madriaga. 'Di ba kung matatandaan po ninyo, si Ramil Madriaga na nagsasalita ngayon sa pamamagitan din po ng kanyang abogado, meron po daw itong 3 cellular phones na nasa kustodiya ng korte. Pero yung laman po nung cellular phone na yun ay hindi po talaga nasusuri pa ng malalim. Ang hinihiling ngayon ng kampo ni Ramil Madriaga ay mag-issue ang korte o mapagbigyan ang request po ng kampo ni Ramil Madriaga through NBI or PNP Cyber Crime Group para masuri yung cellular phone, pero syempre mangyayari lamang yung kung papayagan ng korte. Ganun yung nakikita ko dito kung sakasakali na dumating sa punto na yon. Pero marami namang mga kaparaanan para malaman kung meron bang talagang paglabag sa batas itong si Congressman Leandro Lebiste. Hindi lang naman magli-limit doon sa cellular phone, mga tol. Unang-una, meron po tayong pinapanood ngayon na mga tumatayong testigo, eyewitness. Alam niyo, ang eyewitness, isa po ito sa mga binibigyan po ng importansya sa korte, no, bilang malakas din na ebidensya sapagkat nakita nila mismo using their senses, nakita nila, naramdaman nila, narinig nila, basta they used their senses at doon nga pwede nilang i-describe kung ano yung nangyaring paglabag sa batas. At maaaring maging sapat po iyan, lalong-lalo na kung meron pang mga iba pang testigo na magbibigay ng corroborative statement at the same time ng mga corroborative evidence sa sinasabing paglabag nitong si Congressman Leandro Lebiste sa batas. Testigo na aktwal, CCTV footages, at yung mga log ng pagpasok niya diyan po sa DPWH noong mga panahong iyon. No, yan, pagka pinagsama-sama, maaaring makabuo ng kaso. Ito pong either Department of Justice or Ombudsman kay Congressman Leandro Lebiste. Nyo to tinatago sa akin, dapat binibigay nyo sa akin to. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Lebiste. Ang alam ko, paper cut, nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, Ito, merong naalala comment ko si po, Atty. Rene Bueno. Sabi niya, a search warrant is an independent process. It is often used as an investigative tool to gather the evidence necessary to eventually file a case. Yun, kung pagbabasihan natin yung paliwanag o yung impormasyon na ibinahagi ni Atty. Rene Bueno, pwede rin i-apply marahil siguro ito dito kay Congressman Leandro Lebiste. But I do not know, maybe magkaroon ng particular blog si Atty. Rene Bueno kung ito po ba ay pwedeng i-apply mismo doon sa cellular phone ni Congressman Leandro Lebiste as ask nitong si Science and Facts. Kasi ito po yung ito, may sagot pala. Sabi ni Atty. Rene Bueno, in the Philippines, the answer is yes. A search warrant can be requested and issued even if there is no pending criminal case against the person. Ayun, nasagot na ni Atty. Rene Bueno, Science and Facts. Kasi nagtatalo sa aking isipan yung karapatan nito pong si Congressman Lebiste for privacy and communication, Yung kanya kasing cellular phone, syempre ginagamit niyan for his privacy and means of communications. Anyway, sinabi ng abogado na si Atty. Rene Bueno, pwede. Kaya abangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung gagawin ba yan ng Office of the Ombudsman na i-subject for search warrant. No? Pwede ba yun? I-subject for search warrant. Kasi, sana malinawan lang ako, naguguluhan lang talaga ako mga tol No? Naguguluhan lang talaga ako. Mabuti nandyan si Atty. Rene Bueno. Puntahan natin ang revised rules on criminal procedure. Rule 126 yan Revised. Ito.
Ito. Sa Rule 126, naguguluhan lang ako pero mabuti, nandyan si Atty. Rene Bueno para kung hindi niyan tayo masagot sa ngayon, baka naman ma-vlog niya, no? Ma-share niya sa atin para na rin sa kaalaman po natin. Kasi nakalagay po dito sa Rule 126, I do not know kung may mga warrant for that matter, ano? Diba? A search warrant is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines signed by a judge and directed to a peace officer commanding him to search for personal property described therein and bring it before the court. No? Sa bagay, ang cellular phone is personal property. Ano? Kaya anyway, hindi na ako masyadong magtatagal diyan. At usaping legal yan na ang mas makakasagot ay ang mga abogado katulad ni Atty. Rene Bueno. Ito nga mamaya, bibigyan natin ng kaunting reaksyon itong vlog ni Atty. Rene Bueno. Pero sa ngayon, tapusin muna natin ito pong balita. Ito, nakikita po natin dito na nasugatan si Catalina Cabral noong mga panahon di umano na pwersahang kinuha nito pong si Leviste yung tinaguriang Cabral Files. Yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya ng video, nagte-take ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am eh. Wala ho, nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n, kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw na tao eh. So parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatan namin kung ano yung talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Request ng mga congressmen, mga kasingit na. Hindi po. Hindi po. Kung ano kung saan located yung project, bawa. Province state. Oh, yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure po kung ano yung summary na tinutukoy po. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na pinurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like a summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAP. Dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga document, ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado ng Abusado, di ba? O, yun lang pinaka-termino na pwede kong sabihin diyan kay Leandro Leviste sa ginawa po niya na yan sa opisina po ng DPWH. Pagiging abusado. Kasi alam niyo mga tol, meron namang mga tamang proseso na pwedeng sundin. Yun ang mahirap dito sa mga sino-shortcut ang method no? Yung gagamitin mo ang kapangyarihan mo, kung ano mang meron kang authority para lamang makuha mo gusto mo. At ganon na ganon. Ang ginawa nitong si Leviste noong mga panahong iyon, nang puwersahan niyang kinopya na yung mga files doon sa mismong computer na pinaglalagakan ng tinatawag na Cabral Files. Kami baka pwedeng wag naman kami damay. Nakikita ko na po si ma'am nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng
kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, di ba, yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya kasi ma'am, how would we know that what he's saying, definitely po kasi hindi naman nagbigay si ma'am ng authority eh. I was there the entire time. Alam kong hindi yun walang authority na parang may authority dun sa printed pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek, Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang Ibalik natin yung sinasabi ni Leviste sa kanya. Kasi sinasabi niya, bakit ngayon lang daw sinasabi nitong mga tumitistigo kung totoo man yon. Sabihin natin kay Leviste ngayon, bakit ngayon ka lang nagsasalita kung kailan patay na si Yusek Cabral? Bakit ngayon mo lang sinasabi yung mga Cabral files na yan di umano kung kailan hindi na makakapagsalita si Catalina Cabral? Kaya kung ganyan ang katuwiran nitong si Leviste, pamimiloso po na lamang po yan na dapat ibinabalik sa kanya. Sinagot naman ng mga testigo kung bakit ngayon lamang sila nagsasalita, di ba? Ang linaw nung sinabi ng mga tauhan ni Cabral na sila'y nalulungkot at nadidismaya dahil kung kailan patay na nga si Cabral, parang nilalapastangan pa ni Leviste yung alaala nito para sa kanilang paniniwala. computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Okay. Hindi mo na sabihin sila ng... I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. Anong file nakuha mo, sir? Yung sinabi na yan ni Congressman Leviste, pwede bang gamitin sa kanya? Kasi inamin niya rito eh. No? Tanong ni Joseph Morong, nakuha mo ba yung files? Umuo siya. Diba? Pwede bang gamitin sa kanya yan? Tingnan natin sa mga susunod na pagkakataon. Kasi ang Office of the Ombudsman through Assistant Ombudsman Miko Calabano ay nagsalita na rin po tungkol dito. No? Ito po yung naging pahayag ni Assistant Ombudsman Calabano kahapon at pakinggan po natin ito. Nasaan na ba banda yun? Dali lang mga tol Isingit lang natin ito. Saan ko ba napanood yun? Nakikinig kasi ako ng music kaya ang daming mga... Nako, di ko na makita. Hindi ko makita yung ano. Dali Yan, tingnan natin kung lalabas dito. Ito. Good morning, everybody. I would like to issue this statement on the so-called Cabral files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish fact. We need to uphold transparency. We need to hold accountable any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to this. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves.
Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies.